Paano malalaman na lubat ang battery? Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang iyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay paano malalaman na lubat ang battery. So, meron po tayong battery dito na brand ng Motorite Trackmaster. Ang size sa battery nito ay 3SM, 70 ampere hour, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. So itong battery nito ay ipapacharge lamang sa akin ng may-ari dahil lubat daw ito. Pangalawang charge na nila ito kasi daw sira ang kanilang alternator ng sasakyan. So nagpapalit daw sila ng panibagong alternator. Kaya ito pinapacharge sa akin. So bago natin i-charge ito, iti-tester natin muna yung kanyang voltahe, kung ilan na ang voltahe at saka yung kanyang specific gravity para kahit papaano magkaroon kayo ng idea na pwede pala tayong mag-check mismo sa ating baterya basta may tools lang tayo na gamit. Paano nga ba malalaman na lobat ang battery ng sasakyan? Basically, dapat meron tayong battery tester or voltmeter. Kahit yung mumurahin lang, katulad nito, like this one. Yan o, ito ang itsura. Ito yung napili ko kasi maganda siyang gamitin. Madali lang gamitin, less hassle na. Sa mga nagtatanong kung saan ito mabibili, mabibili po ito sa Shopee, TikTok at Lazada. Marami po ito. 200 plus lang mahigit. Mapapasa iyo na itong battery tester na to. So, ang tanong, paano gamitin ito? Sa mga baguhan ha, para magkaroon kayo ng idea, tapusin ang ating video. Pero sa mga datihan na marunong na gumamit nito at palagi nanonood sa aking mga video vlog, so pwede na kayo mag-skip dito sa ating video. Pero sa mga bago, mag-stay po kayo. Tuturo ko, dahan-dahanin ko pagturo para mas maintindihan nyo ng mabuti. So first, unahin natin itong kulay pula na alligator clip ng battery tester ito. Saan po ba ikakabit ito? Dito po. Yan. Pansinin nyo yung plus sign sa isang battery. Yan. Plus sign po yan ha, plus. Huwag nyo po ikakabit yan sa plus kasi wala naman pong kakabitan yan eh. Try natin para makita nyo sa actual. Ayan. Kakabit ko diba? Hindi yan dyan magano. Oo, diba? Ginawa lang yan dyan para sign baga na itong pulo, ito ang pulo ng isang battery. Yan ang positive. Positive polarity ng isang battery. So dyan natin siya ikakabit. Yan. Then, ito namang isa, itong kulay itim na alligator clip ng battery tester. Saan po ba ikakabit ito? Dito po sa negative. Negative yan ha, negative. Minus sign sa isang baterya. Dito nyo ikakabit sa pulo na isang baterya. Polarity baga ng isang baterya. Diyan nyo ikakabit. Yan. So as you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 11.2 volts na. So kapag kaganyan ang reading sa voltahe ng inyong battery, lubat po yan kapag kaganyan, discharge. Makikita nyo naman dito, kulay puti, empty. So ibig sabihin, walang laman ang battery na ito. Empty na empty. Lubat na lubat ito. Dilinawin ko lang po ha, lubat lang po ang battery, hindi po sira. Baka kasi isipin nyo sira na ang battery. Hindi po. Ako mismo ang nagsasabi sa inyo, hindi po ito sira. 11.2 volts. So next, natin gagawin, kung mapapansin nyo, may 6 siya na takip. So ibig sabihin, may 6 din yan na butas. Tama? So, paano ba ito buksan? So madali lang po. Ikutin nyo lang, kamay lang ang gamitin. Pero pagka matiga, huwag nyo kamay gamitin kasi masasakit ang kamay nyo. Kumuha kayo ng bagay na gamitin nyo para pampugas dito. Kahit yung plies, pwede na. Di kaya long nose, pwede na. Pero malambot lang naman ito. Ito sa video na to, di kinakamay ko lang. Mas masarap kasi pagkamayin eh. Joke lang. Joke lang. So ayan. So bukas na yan, sisilipin natin yung kanyang specific gravity, yung tubig. Kumustahin natin kung yan po ba ay nasa tamang level pa o wala na sa tamang level. Kasi kapag kaganyan, wala na sa tamang level, need or kailangan nating dagdagan ng distilled water. So kumuha kayo ng flashlight. Flashlightin yung loob para makita nyo. Ayan. Sisilipin nyo. Ayan. Lapit kong camera. Ayan. Ayan. So as of now, ayos pa naman yung kanyang tubig. Ayan. Nasa tamang level pa naman ang 6 na butas na yan. Wala pang labis at walang kulang.
So ang kailangan dito ay charge lang. Charge lamang po ang katapat nito. Ayos na to, magiging full charge na ito. Pero ganun pa man, susukatin pa rin natin yung kanyang tubig. So, paano ba masusukat yan? Ano ang gamitin nating tool? Gumamit tayo ng hydrometer tester. Ito po ang itsura. Yan. Ito yung itsura ng hydrometer tester na kung saan ito ay panukat sa tubig ng battery. So, mag-una tayo pagsukat dito sa positive, sa pinakaunang butas ng battery. So, unang butas, ang sukat ng tubig ay 1225 or 1.225 which is tumapat sa kulay puti. Yan. So, pangalawang butas, ang sukat ng tubig ay 1125 or 1.125 which is tumapat sa kulay pula. So, recharge po yan kapag gaganyan. Ibig sabihin, lubat ang battery. Pangatlong butas, ang sukat ng tubig ay 1125 or 1.125 which is tumapat sa kulay pula. So, ibig sabihin, recharge pa rin, lubat. Pang-apat na butas, so ang sukat ng tubig ay 1125 pa rin or 1.125 which is tumapat sa kulay pula. So, recharge pa rin yan, recharge, lubat. Pang-limang butas na tayo. Sukat ng tubig ay 1125 or 1.125 which is tumapat sa kulay pula. So, recharge or lubat pa rin ang isang battery. So, pang-anim na butas na tayo, last but not the least. So, ang sukat ng tubig ay 1100 or 1.100 which is tumapat sa kulay pula. So, halos nasa tuktok na. So, recharge pa rin yan, recharge. Ibig sabihin, lubat pa rin ang battery nito. So, ulitin natin dito sa pinakaunang butas. Hindi ako kontento. Ayun. Ang sukat pala nito ay 1125 or 1.125 which is tumapat sa kulay pula. So, recharge po ito. Lubat kapag ganito. Pero ganun pa man, obserbaran natin, i-observe natin kung ano nga ba ang kahihinatnan sa battery nito. Pagkatapos i-charge kung magiging goods battery ba siya, dalawa lang ang pupuntahan nito, magiging goods battery o bad battery. Ganun lang po. Kasi nakita ko kasi dito sa pinakadulong butas, sa negative, 1100 na. So, questionable para sa akin. Dito rin 1125. Mamaya malalaman pagkatapos i-charge, after charging baga, pagkatapos i-charge sa battery charger, malalaman ang final na result kung magiging goods battery o bad battery ba. So, hindi ko napakita sa inyo ang pag-charge nito kung ilang oras kasi marami naman tayong previous video. Panoorin nyo na lang po kung ilang oras i-charge ang isang baterya. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolight. Bye!